Mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger ay nandito para magbigay ng panibagong prognosis ng kilya. Ngayong Disyembre 28, 2025, may kakaibang naghihintay sa ating mga mangingisda sa buong Pilipinas. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito? Mayroon tayong kalat-kalat na thunderstorm na nakaplano at isang lumalaking buwan na magbibigay ng sapat na liwanag sa gabi. Kaya't halika't alamin natin kung ano ang mga dapat nating asahan sa ating pangingisda. Para sa ating mga kaibigan na mahilig mangisda, pag-usapan natin ang ilang uri ng isda at ang kanilang mga taktikang pangingisda. Una, ang ating paboritong tilapia, Iwoy mo. Sa buwan ng Disyembre, lalo na sa mga lugar tulad ng Sulu Sea at Moro Gulf, patuloy ang kanilang peak spawning period, kaya maaaring mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Saan hahanapin? Sa mga mababaw na bahagi ng lawa or ilog, lalo na sa mga lugar na may maraming halaman sa tubig o mga ugat ng puno na nagsisilbing taguan. Ang mainit na temperatura ng tubig na nasa 28 hanggang 29 na degrees Celsius ay magpapanatili sa kanila sa mas mababaw na bahagi. Paano manghuli? Ang simpleng pamimingwit na may palutang at bulate, mais o tinapay bilang pain ay epektibo. Kung gumagamit ng spinning rod, subukan ng maliliit na soft plastics na gumagaya sa mga maliliit na isda. Pangalawa, ang pambansang isda ng Pilipinas, ang bangus, uipoys o milkfish. Kahit na madalas silang inaalagaan sa fish pens, ang mga ligaw na bangus ay mahirap hulihin at masarap kainin. Saan hahanapin? Sa mga coastal na lugar o malapit sa mga bukana ng ilog kung saan may pinaghalong sariwa at alat na tubig. Malamang na nasa midwater sila kung saan maraming plankton. Paano manghuli? Subukan ng light tackle spinning na may maliliit na pilak na kutsara, silver spoons, or artificial flies na gumagaya sa plankton. Ang mga fresh shrimp ay isa ring mabisang pain. Pangatlo, ang malinamnam na maya-maya or red snapper. Ang mga isdang ito ay lubhang pinahahalagahan dahil sa kanilang malinamnam na puting laman. Saan hahanapin? Karaniwan silang matatagpuan sa mga bahura at mababaw na reef structures kung saan may mga taguan at pinagkukunan ng pagkain. Ang mainit na tubig sa 28 hanggang 29 na degrees Celsius ay pabor sa kanila. Paano manghuli? Gumamit ng bottom fishing rig na may fresh squid, hipon, or maliliit na isda bilang pain. Ang heavy tackle spinning or bait casting setup ay angkop para sa kanila. At pang-apat, ang galunggong or round scad. Ito ay napaka-popular sa Pilipinas dahil sa kanilang presyo at sarap. Saan hahanapin? Kadalasan silang matatagpuan sa malalaking kumpol o paaralan sa mga bukas na tubig, lalo na sa mga lugar na mayaman sa plankton. Paano manghuli? Ang paggamit ng sabi-kirig na may maraming maliliit na hook ay napaka-epektibo sa paghuli ng galunggong. Maaari ring gumamit ng maliit na jigging lure. Ngayon, pag-usapan natin ang theoretical na basehan ng ating prognosis. Panahon. Sa Disyembre 28, 2025, inaasahan natin ang temperatura ng hangin na nasa 25 hanggang 30 degrees Celsius, 77 hanggang 86 na degrees Fahrenheit. May kalat-kalat na thunderstorm sa araw na may 45% tsansa ng ulan at mahinang ulan sa gabi na may 35% tsansa. Ang halumigmig ay nasa 86 hanggang 88%. Ang presyo ng atmosfera ay maaaring bahagyang hindi matatag
dahil sa mga thunderstorm. Ang hangin ay maaaring maging mahina hanggang katamtaman dahil sa amihan o hilagang silangang monsoon. Ang ganitong panahon na may bahagyang pag-ulan ay maaaring maging maganda para sa ilang uri ng isda dahil sa pagdagdag ng oxygen sa tubig at paghugas ng mga pagkain mula sa lupa. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago ng presyon dahil sa thunderstorm ay maaaring magpahirap sa kilya. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas sa buwan ng Disyembre ay napakainit na nasa 28 hanggang 29 na degrees Celsius, 82 hanggang 84 na degrees Fahrenheit. Ang mainit na tubig na ito ay nangangahulugan na aktibo ang metabolismo ng mga isda at patuloy silang naghahanap ng pagkain. Yugto ng buwan. Sa araw na ito, Disyembre 28, 2025, tayo ay nasa yugto ng lumalaking gibbous, waxing gibbous, na may humigit kumulang 58% hanggang 67% kaliwanagan. Sa yugtong ito, karaniwang sinasabi ng matatandang mangingisda na maganda ang kilya, lalo na sa gabi. Ang pagtaas ng buwan sa hapon at pagliwanag sa halos buong gabi ay magbibigay ng mas mahabang oras para sa pangingisda, lalo na sa mga isdang aktibo sa gabi. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa mainit na tubig at ang yugto ng buwan, asahan na magiging aktibo ang maraming uri ng isda. Ang ilang species tulad ng tilapia ay nasa reproductive stage pa rin na nagpapataas ng kanilang activity levels. Kaya sa Disyembre 28, 2025, ang kilya ay magiging katamtaman hanggang mahirap. Bakit? Dahil sa kalat-kalat na thunderstorm at posibleng hindi matatag na presyo ng atmosfera, maaring maging maingat ang isda. Gayunpaman, ang mainit na temperatura ng tubig at ang lumalaking buwan ay magbibigay pa rin ng pag-asa sa mga matiyagang mangingisda. Hindi man ito ang Grand Slam Day, mayroon pa ring pagkakataon para sa magandang huli kung tama ang diskarte. Kaya mga kaibigan, ni hindi ako mag-iiwan ng buntot o kaliskis sa inyo. Good luck sa inyong pangingisda. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe para sa mas marami pang tips at prognosis ng kilya. Ano ang inyong plano para sa pangingisda ngayong weekend? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon at kwento sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli.